Oh, ganda ng hagis. Masaganang tilapia. Oh, grabe yan, no? Barangay Tanod, oh. Oh. Wacha! Ibig sabihin po yan, luluto na siya. Kasi sa amin po sa probinsya namin, pag sinabing gisa, wala talagang sabaw yan. Hiring po, kahit yung factory worker, mayroon na rin po doon na hiring. At libre po ang medical, libre lahat. Fishing time. Fishing tayo, mapagpalang araw po. At tatry ko rito sa Agusan. Hanapin sila kay Ethan. Ayan, no? Hagisan mo, bro. Subukan mo lang. Huwag mo lang huliin yung mga bato. Ayan, no? Talagang adventure pa si bro. Nuntan naman, lalim na. Talagang mahirap na po i-agis yan pag ano na po yung tubig yan, no? Iba na po talaga ang ano. Malayo. Iba na po talaga kumakain ng balot. Lumalakas pati tuhod, pati hagis. Lakas, oh. Bato yan. Mabato pala rito. Sa gitna yan, babato talaga yan. Pero jackpot ka dyan pag nahuli mo yung ano, masaganang tilapia. Lalaki ng bato pala dun. Malaki. Tanggalin ko muna dito bato. Baka yung nahuli ko naman dati yan. Yung dating kulay green. So yan, no. Ito ba yun yung nahuli mo? Iba yan ata yan. Parang ganyan ba yan? Tatabi ko na. Sabi mo na. Huhulihin na naman natin yan sunod pag nag-fishing tayo. Yan, no. Kaya lang. Bigat din nun. Talaga. Pag ano. At saan kaya nang galing ang bato? Sa ilog yun. Ilog. Ilog to eh. Wala isipan. Ilog. Ilog ba? Grabe yan, ilog lang pala, kadali lang sagutin. Hindi. Saan ba talaga nang galing ang bato? Pinaka-origin. Pinaka-origin? Oo. Saan? Nilikha yan lahat. Nilikha ng Panginoon. Oo. Mga ilog. Sabi mo ilog. Nilikha ng ilog. Lahat yan ang ilog. Grabing ilog ah. Ayan, ang huli po natin ay 4. Yung mga gatubong tilapia ay nabubuhay dito. Mga Ayan. puti yung dibdib, tapos mga pulahan yung mata. Ang ganda, no, ng tilapia niyan. Sarap. Matatambok. Sarap yan. Sarap po siyang... Ano bang gusto mo, bro? Tilapia yung matambok? Yung mataba? Yung punggok? Pag pang ihaw, yung matataba. Siyempre, yung malaking po. Pero pag yung mga sasabawan, yung mga gantong style lang. Yung asandang Mga ganyan. Sabi nila, huwag daw kainin yung ulo. May nag-comment sa huwag daw kainin. Hindi po yun sa ano, yung sa Quezon Province. Ang hindi Bakit? kinakain ng ulo namin, yung banak na amang pang. Ano yung amang pang? Yung banak na nahuli natin, yung dito, dilaw yung palikpik niya. Yun ang nakakahilo talaga ang ulo. Wala kumakain sa amin ng ulo ng ganun. Pero yung tilapia, okay lang po yung tilapia, kainin yung ulo. Dati sinisip-sip pa, no? O, wag lang yung tinik. Wag lang yung tinik sa ulo. Grabe. Ang sarap yung ano, yung panood ko, inuubin nila, yung alam mo yung bangus. Oo. Na ang daming oil, na parang kagatin mo na lang, hindi mo mararamdaman yung mga tinik-tinik. Napanood mo yun? Yung mga ganun? Marami kasing luto sa bangus na ano, yung parang ginagawa ng sardines na parang lumalambot siya. May O, nilalambot na nag-o-oil lang. na siya. O, yun nga, yung inalagay sa para siyang micro-oven, tawag doon, yung fryer, air fryer. Inuubi nila yata yun. Grabe, no? Walang sayang doon. Tapos may kamatis na konti. Sila lang nalagay. Hagis pa po tayo. Sana makalami tayo. Makahuli lang po tayo ng 4. Sige, hagis Dami ng dito, hagis. Ano, ito. Ayun yung dahilan kaya hindi nabilo. Bilugin mo para yung mga viewers po natin ay matutuwa. Sa amin po kasi kung ano po yung pinag-usapan namin minsan, yun na yun. Kung baga wala pong mga scripted, yung mga sinasabi namin, ganito yung gawin mo, Parang ano lang po yan. ganito yung sasabihin mo. Parang naglalakad kayo sa high school, pauwi ng bahay. So, Tuhan, ganun. ganun lang po, ganun po kami magkwento, kwentong balintong, may natutuwa, may hindi natutuwa. Yan, nagisan mo dyan. Sige pa, sa gitna sila. Kaya pa? Malalim na. Malalim na, baka di mo na maano kasi nabasa na yung ano. Ganda ng hagis, talagang may sounds pa. Paano yung sounds mo? Gumaganoon ka pa. Hanggang doon na lang talaga yung lakas ko. Ganun na lang ba? Bato na naman. Bato? Pero ang lakas niya. Malakas di ba? Parang nakakapagod yung paghila. Siya nakakaiba eh.
Sa Agos yan. Oh, dami. Oh, ang laki. Ano naman? Ano yan? Para siyang kahoy. Natangay. Kung may huli tayong, Ang laki, ano, oh. may huli tayong kawayan. Ay, ano? Hindi kawain yan. Pang ano to? Ang barangay tanod. Ano No. yan? Oh, grabe yan, no? Ang barangay tanod, oh. Oh. Butya! Oh! Akala ko pupukin mo na ako, mahihila ako dito. Tatangayin ako dun sa malakas Ano na siya? agos. Yung gango na. Pag ano, Matigas yan, parang Matigas alam mo na. yung bayabas. parang ano sa palo, ano? Yung hawakan ng martilyo. Ano Yung, yung ano, yung palakol. Palakol. Tapos meron tayo dito bonsai na nahuli. Hindi nawawala yan pag nasa ilog tayo. Hindi natin nakikita kasi yan sa loob ng ilog. Kung nakikita lang natin, ano na, alam natin kung saan banda yung ano. May bato isa. Ito isa. Yan po ang huli. Bato, dalawang ano, pantanod na tsako. Ay, hindi tsako siya. Ano yan? Baston. Arnis. Arnis. Yun. Di ba ang pambansang laro natin, arnis no? Oo. Ayan po. Tilapia. Ayan no. Dalawa lang. Dalawa, mga busog. Minsan nga ganun. Kung hagis ay hindi bilog, maraming huli. Hindi, nagkataon lang siguro maraming isda doon. Kaya nga ganyan. Ayan. Laki na po ang tilapia. Lagyan natin dito. Ang pang-ihaw na ito. Maganda Ayan. oh. Taba oh. Siguro mga dalawa nito 1 kilo na. Isang ka pa. Ilan na po dito. Kung yung mga viewers lang natin ay tiba-tiba, makakahingi, makakalibre po sila ng ulam pag nandito sila. No? Kung malapit lang sana pala. Dati nagdadala pa kami doon sa malayo. Dati? Ngayon, may ngipin na. Ganito na yung laki niya. Oh, tatalas ang ngipin niya. Oh. Ba't kaya hindi pwedeng kainin daw ulo? Nagtaka rin ako, pinag-isipan ko yun eh. Nagtaka rin ako eh. Pinapaya mo to eh. Baka, Kaya, baka ano, baka may natinik na sa kanila. siguro, depende, di natin alam. Comment po kayo kung ano po yung nag-comment ng ano. Hindi po pwedeng, ba kinakain niya ang ulo ng tilapia? na? Sip-sip namin yun eh. Kinakain naman namin dati yan. Kahit nga yung mga ano, yung mga hito, dalag, mga ulo nun eh. Yung ulo, sip-sip yan. Oo, talaga sisip-sipin mo yun. Para makuha mo yung ano, katas niya, yung utak-utak. Ano? Yung utak-utak. Kala ko kung ano yung sinasabi mo. Ay, yun. Hindi na magulo na pati. Iba yung nasa isip ko na ano. Sisip-sipin daw para Parang pulalo yung nasa isip ko eh. Ano, halos mo wala nung Bababa. sa baba pa, dun muna. Ang lakas po ng hangin, no? So, sige dyan. Kuha mo na yan. Hindi ko na yan. Chayo, chayo! Woo! Grabe ah. Mabay ba yung hangin? Lakas ng hagis ah. Lakas yung hangin. Nakapag-charge to. Anong Ay, pina-charge nabili nga mo? po pala namin na ano, yung bangko, upuan, ang ganda. Tapos Ang ganda, yung no? charger, nagana. Tapos yung ano, blower pala yun, parang mini fan. Parang exhaust fan. Oo, nilalagay dito para sa mga construction, sa mga farmer. Ah, maganda pala eh. Sabi ko kunin mo yung may battery eh. Maganda Parang yung lifetime yun. Kinuha ko po yung may battery. Sa kanya wala siyang battery. Rechargeable. Oh, yan, no? Pag daw nasira yung battery sa akin, Wala na. wala na, papawilding ko pa yun. Ipuhuli natin. Yan no. May bato na Huli naman. pa rin. Ba't nagiging ano po di aggressive yung mga bato na nahuhuli natin dito? Dati naman pag nag-ano tayo, pag ngatlong bis tayo maghagis ay ano pa rin. No? Isang bis lang tayo makahuli ng bato. Pero ngayon ay ang daming mga bato. Tapos ang huli natin ngayon ay 4, 5. Hindi na ito. Makakatipid-tipid na tayo sa ulam nito. Ay, hindi mo na makapag-deliver kay Friendship. Kagat pang huli. Hindi ka tala. Sakto lang pag sarili eh. Ba't di mo daw pwedeng ibinta sa mga kabayan? Ay, karamihan po ng kabayan ay siyang magpapalaglag. Hindi na po lahat ng kabayan ay ano, nakakatulong. Marami pong, yun ang sa abroad, yan ang karamihan nagpapahamak. Mga kabayan. Kabayan. Di po lahat pero Di sa dinadala di kami namin. against kami ng ano, mga kabayan natin pero ganun po yung magiging sitwasyon Hindi eh. po sa dinadaw namin yung mga Pilipino, pero yan po ang kadalasan na kahit yung alam yan mga OFW, mga nakasama nila, yun ang nagiging cost ng kanilang pag-uwi, cost ng problema, kabayan.
Pero yung ibang OFW naman, nagiging kasama lagi nila, kabayan din. Pero kadalasan, siyempre, may andyan yung ano, crab mentality na kinaugali ng Pilipino na karamihan. Lalo na pag alam nilang kumikita ka, ganyan. Tapos alam nilang ano, alam mo na. Yun nga, Ibabagsak ka niyan. yung sa dati namin dorm, Kop, nahulog na yan ah. dati namin dorm, mayroong nakausap ako doon ng Pilipina. Nagpapalaba rin. Mag-asawa silang sa isang company. Sa ano, ngayon, tiniraan yung asawa daw niya. Kasi naingat si mga karamihan doon, mga ano malalayong asawa. Sila mag-asawa, magkasama. Parang tiniraan. Ngayon, ano, nalipat yung asawa niya sa ibang lugar dahil sa Pilipino. Hindi po namin pwedeng ano, ibenta sa mga kabayan natin kahit kababayan natin yun. Siguro bibigay na lang, gano'n. Mas okay pa. Mas okay pa. Alam mo naman ang mga kabayan natin ay hindi po pare-pareho ang utak nila. Pero mayroon silang puso nating maawain, yan ang tunay na Pinoy, friendship. Pero mayroon ding may time na may tuyo. Tuyo. Kaya may yung iba po, salamat po sa inyong advice na ano, wala po kayong masamang motibo sa advice nyo. Maganda po yan pero hindi po muna sa kabayan. Karamihan ang binibigyan natin ito, Indonesia. Kasi ang mga Indonesia, ano po sila, alam po nilang, ma-appreciate po nila yung pag ano, balikan na talaga yan. Chayo! Oh, grabe nga guys, ang layo. Ayun po, tinanong lang hangin, tinangay na yung lambat natin. Parang kanta lang yan ha, tinangay na ng hangin ang iyong pag-ibig. Ano ba yun? Bigat no? Pag-ibig yung tinangay ng hangin. Para mapakanta ko nito, lobat na ba ang pag-ibig mo? Ganda na. Nakalod pa ba ako sa puso mo? Ganda ng kanta. May signal pa ba ako sa isip mo? Ganda yan. Hello, my love, kamusta ka? Ano title yan? Di ko rin alam. Ngayon ko narinig yan. Concert ba yun? Ngayon ko narinig yan. Ako concert na Taipei. Grabe nga yan. Hugot yan. Hugot no? Pang ano yan parang pang long distance na nagkatapuan. Ayan, LDR. Grabe yun na. Tapos nag-away. Pinupunta mo, wala nang hindi ka tinachat. Sinisin mood lang. Uy, grabe yun. Nararamdaman mo yun bro? Sa asawa mo? Kahit hindi siya ano, yung parang sa asawa mo nararamdaman mo yun? May tampuhan sa asawa, minsan gano'n na... Oo nga, nararamdaman mo ba? Normal. Oo. Oh, yun. Kasi pag-asawa, gano'n talaga, minsan may kakatapuhan, minsan sisin mood ka lang. Grabe. Pero kung sana lang ano, nagkakaroon kayo ng... Yung, parang hindi mo napapaalala ang away, nakasundo na lang ng gano'n, magkikwentuhan na lang, hindi na babalikan yung away. Ganun no, may mga time no. Kaya walang perfecto, di ba? Lahat naman yan ay nagpupusang loob ang bawat isa para maging magkabati. Sabi mo, hindi sila nag-aaway. Wala, lahat naman. Walang perfecto. Walang perfecto. Walang perfecto na mag-asawa. Oo, ang perfecto lang sa ilog. Maghagis ka na maghagis. Kaya natin dito. Ayan no. Perfect natin yung hagis natin. Ayan no, galingan mo, Chayo! Grabe. Napagod na po si bro, pagod na. Yun pala yung hagis ko. Ay huli. Oh, yan no. Grabe po yung mga huli mo bro. Sumasabay pa yung... Ang lakas ng agos no. Lakas yung agos. Nakapagod na rin ako. Ayan no, pahinga ka muna. Ang tilapia. Ito pa yung siguro yan. Wala mo ito ta. 15 pa lang, magpahinga ka muna saglit. Ano, hawakan mo lang ito. Tilapia. Huli po tayo ng isang tilapia. Kasi mahangin po, masabay yung ano ko. Kaya yan. Yung hangin. Grabe Yung po yung pagod. ano no. Tawa. Pero kahit pa paano may nahuli. Mas okay na to kaysa yung lakad ng lakad. Ang ganda ng kurtina. Bilog. Mahangin no. Naririnig ko naman to sa video nito. Mas malakas yung hangin kaysa yung busis. Sana yun. Hindi mo na makuha, nangawit ka na dyan, tapos iatas mo ba? Kasi po dyan, pag yung lambat po ay nabasa na, tapos dito ka magpipishing, tapos abot pa yung pinakabaywang mo nung bato-bato niya, magbibigay po ng bigat din yan. Pag hinagis mo na, yan, nahihirapan na po ihagis. Ilan tong kilo? 12 kilo to eh. 12 kilo, tapos may tubig pa. Yan, hindi na makuha-kuha. Ayan o, laki po. Ang Laki laki natin. oh. Oh, saan ka pa? Okay, hagas na lang natin doon. Okay, ita na lang. Akin, hawakan ko.
Para sa ano natin. Uy. Oops. Yan eh. Tinagis mo na lang sana. Sayang yung pagod mo dun bro. Ang lalim na dito sa ilog. Babaw pala rin ito. Ay dun lang pala sa mga dyan. Ayan na. Uy, gumagalaw sila oh. Ayan, huli mo na yan bro. Kuha mo na yan. Tangay na sila. Ang dadami palang bato dito. Ano? Ang dami. Naangat yung ano. Sa lakas kasi ng agos. Bato. Parang dumami ang bato dito na. Natangay siguro doon sa lakas ng ano. Sa lakas ng agos din doon sa dito. Oh, dito. Dumami ang bato. Marami dyan. Nandiyan pala isda. Oh, ayan na. Kahit di Oh. masyadong dilog. Ayan. Nakahuli tayo. Pandagdag na rin ito. Yun, tanggal time tayo. Ayan, malalaki rin. Matataba. Pwede na ito. Hindi na yan. At may biyaya sa ilog. Malaking bato. Siyempre, pag may biyaya, siyempre may kasama rin minsan na bato. Bato-bato. Maganda yung lambat namin. Medyo matibay kung yung lambat na isa. Ulit-ulit na yun. Lalo na ang labat kasi na yon ay yung pang ano talaga, yung pang siksik sa mga gilid-gilid. Oo, ano talaga, pero ano, grabe manghuli yun. Manghuli talaga. Sapos masapot Yung yun. mga butas-butas talaga ng bato. Ito kasi yan, ano lang siya, ano lang. Ito, bagay ito sa mga buha-buhangin, yung Oo. nasabitan, yung pantay. Kaya, Yun, pag nabalutan mo ng dalag, walang kawala eh. kahit nga butas-butas yung ano minsan. Kahit may agos. Oo, Ito naman, pag may agos, lutang yung, ano niya, yung tingga. kaya malaki yung chance na makatakas yung dalag yan kahit makahuli ka. Kaya pag pantay yan, walang kawala ang dalag niya. Yung lambat na yun, daming nahuling ano no, daming nahuling dalag no. Mga dalag. Simula nung nag-ano tayo, nakakula ko ng malaking dalag, tas dalag na no, tas ilang piraso na yung dalag yung nahuli mo doon? Oo, yung 4 ba? 3. sa apat yata. Yung nandun sa area na yon, Tiger shark, marami tiger shark, mga tiger dalag. Diba? pating na yun ah. Tignan po natin. May dalawa na pala dito kanina. May dalawa. Pwede na rin. Ay, paano? Ganda, naganda ng mga tilapia rito. Kuha na rin yung ganito kalaki. Lampre ito. Wala na, 5. Bilangin mo. Bilangin ko. Pang isang araw, dalawang isda. Ito. 8. Siyang. 10. 11. Hindi na naisusot bro. Ay isa. 12. 13. 15 pieces po. 15 pieces. Ano? Saan na yun? Yan o, sa labas lang. Tapos na. Ayan o, nakauli po siya ni bro ng 15 piraso. 10 piraso ang kalahating timba. Siguro mga Ilang kilo na yan? mga 6 hanggang 7 kilo. Oh, pwede na yan. Sige po, tuloy na kami liitan at kuha na lang ng gulay-gulay kung madagdagan to. Yan, dito na po tayo sa bahay ngayon at magluto na tayo. Ang dami nating lulutuin. Ito pa yung lulutuin natin. Tilapia. Kasi ito yung malaking kondol. Kasi kamatis. Dami nating kamatis na nakuha sa ilog yan. Yung iba, napamigay na po natin yung iba. So, prituhin mo natin tilapia. Tapos magluto tayo ng gulay na higante. Iba-ibaan ko ng konti-konti. Nalinisan na po ito sa ilog. Kasi dito sa dorm, pinagbabawal na yung pagdadala ng mga bituka ng isda. Nangangamoy. Kasi na po natin. Tilapia. Pinili ko po yung kataptaman lang ang laki. Yan. Pero malaki na to. Lagyan natin ng siyempre kaunting pampaanghang. Paminta. Pwede rin po pagkaluto. Pwede nyo lagyan ng paminta. Yan, dito na po tayo sa small kitchen natin. Buhayin na natin. Yan. Salang na natin. Yan, lagyan ko po ng mantika. Lagyan na po natin. Ang tilapiyang malaki. Muntik na hindi magkasya. Maghiwa na po tayo ng rekado. Ito po yung kondol, yung hinati namin na yung lakaitan. At yung iba po yung napamigay na namin sa mga kasama namin Indonesia, sa mga nakasalubong namin sa ilog. Laki. Kala namin hindi na pwede gulayin yung ganito. Yung pong kasarapan nito, yung maliliit lang. Pero dito sa supermarket, mga binibenta, yung ganito po, ganito kalalaki. Ito ka-type pag magulang. Yan o. Hindi pwede pa.
yung kanyang pong buto, kukunti lang. Ayan po yung buto niya. Pabalat nito, pag wala kang filler, yan lang. Grabe ano yan. Yan o. Nakakatuwa naman to kasi wala siyang masyadong buto. Yan po. Wala siyang buto. Balik ka rin natin. Napitak na. Laki. Iwan na po tayo na rekado. Ayan, masyadong marami ating kamatis. Yan po sa atin sa Pilipinas, kung kailan harvest ng mga farmer ng kamatis, saka bumagsak yung kilo. Grabe, nakikita sa tabindaan. Ano lang, 20 pesos. Isang sakong malaki. Iba 25. Pero kadalasan 20. Ano lang, maubos lang. Sa kasibuyas pala, 25. Grabe, sibuyas yan. Kaawa yung mga farmer sa atin. Pag yung nagtanim sila, ang mahal-mahal pag hindi pa nabunga. Pero pag hinarvest na, bagsak presyo. Logi pa sa pang merienda nila nung nagtatanim. Naranasan po namin yan nung nagtatanim sa bundok. Grabe, merienda. Siyempre yung araw mo ron, pagod mo. Yung iba, pa yan, pinangutangan pa yung binhi. Tapos pagpapagamas. Yung gamas po, parang bubunutin yung mga damo-damo. Bango ng yung bilog na kamatis, namoy ko. Matamis siya. Iba-iba po kasi iba-iba lasa ng kamatis. Yung ganitong haba na parang grapes, medyo maasim, matamis. Balik po tayo sa farmer sa atin. So nakakalungkot po isipin na ganun. Mababa po yung kita ng mga farmer. Dito, malaki ang kita ng mga farmer dito. Bigas pa lang, napakamahal dito. Kasi yung mga ganito, bihirang bumaba yung kamatis, bumaba man. Hindi siya babang-baba. 3 piraso nasa 65 o 120 sa peso. Wow. Kaya hindi lang yun. Parang ganyan lang. Wow. Yung mga taga-amin sa probinsya, nagpupuntahan sa Manila. Nakipagsapalaran kasi medyo malaki-laki ang rate ngayon. Bagsak po yung mga hanap buhay sa farm. Sa mga niyugan, gulayan, bagsak. At siyempre, ang minimum ngayon, magkaano ba? 790 yata. Tapos gagawin 1,000. Ay mag-construction na lang. Tiisin na lang yung init. Kasi sanay naman sa amin sa init eh. Kasi biro pupunta bundok. Bago mo makupra yung niyugan. 2 months o 3 months. Ang makukupra mo lang, kaparte mo lang, 3,000 sa piso. Lugi pa, di ba? Ay mag-construction na lang. Magpaalipin na lang sa magpaalipin na lang sa trabaho. Sa amo. Kaya tiyaga lang tayo. Yan, nahiwa na po natin ito. Ko na po kasi makahimik na. Yun. Ayan. Tara, magluto na tayo. Yan, sinalang natin itong kawali. Hindi natin hugasan kasi may flavor yan ng tilapia. Bawang. Halo. Yun. Sibuyas. Halo. Ligaw na kamatis, napakarami. Ngamoy na. Nalagay po natin itong gulay. Gulay na libre. Hindi na po tayo gagamit ng tubig kasi magsasabaw po yan. Asin, paminta, chili flakes para may kaunting tapang. Buksan po natin kung ano nangyayari. Ayan, nagkatubig na po ng konti. Ibig sabihin po yan, luluto na siya. Sa amin po sa probinsya namin, pag sinabing gisa, wala talagang sabaw yan. Tikman natin. Thank you Lord. Ahang pala yun. Pero masarap yung ahang niya. Sarap din po. Yan. Hindi na po yan. Hayin na tayo. Taran! Ito na po. Luto na. Grabe. Lagay natin dito sa kalapit ng tilapia. Tagal lang pong panis to kasi sobrang lamig na rin dito. 9 degrees. Wow! Grabe. Ayan po ang ating ulam. At may kanin na tayo dito. Kain po tayo. Kain. Yan. Ito na po yung ating tilapia at gulay. Ano, napakasarap nito. Amoy pa lang. Kain po tayo. Bago ang lahat, pray tayo. Father God, maraming salamat Panginoon sa buong maghapon na ginawa mo. Salamat sa lahat ng pag-ibig mo sa amin, ng inyong pagmamahal. Thank you Lord sa pagkain ito. Patuloy kong dalangin na pabang makuha ko rin ay protein na lamang at kakalusog na ang katawan. Pagpalain mo lahat ng nanonood ngayon, aking mga mahal sa buhay.
This is my prayer in Jesus name. Amen. Kain po, kain. Yan. Whew. Nakain din tayo. Gutom na po ako. Yan. Gulay. Kinakailangan may gulay yung ating tilapia. Sabi nga ni ma'am, yung nag-comment na isa, kailangan talaga nyo yung gulay para palahok nyo sa tilapia. Pagpalahok nyo sa isda. Hindi lang basta gulay. Meron din tayo na isda. Nakukuha sa ilog. Napakayaman po ng bansang Taiwan. At hiring na po yung lagi naming content. Nag-content na rin si Buddy. Nag-content na rin ako. Sinabi ko yung address ng applyan sa TECO. Search nyo po. TECO. Hiring po. Kahit yung factory worker, mayroon na rin po doon na hiring sa TECO. At libre po ang medical. Libre lahat. Wala kayong babayarang broker. Kasi pagdating mo din, kasi kung agency kayo, pagdating dito, monthly, kinakaltasan kayo ng broker ng 1,800 o nasa 3,200 sa piso. Unang subo para sa inyo. Ang grabe, ang sarap. Pag po kasi yung TECO, nag-apply ko sa TECO, government to government, wala pong babayaran kayo rito. Hanggang matapos yung 13 years na kontrata. Yan. Tangkoy. Sarap. Pero mas masarap po yung upo. Ito kasi, para po siyang, yung texture niya pag kinagat niya, para siyang upo. Pero yung lasa niya, mas marami yung tubig. Ganun. Parang may tubig siya. Makatas. Yun, makatas pala. Hindi siya parang tubig. Makatas. Pag-apply nyo na yung inyong kamag-anak o inyong mga mahal sa buhay. Hanggang 45 years old po yung age. Siguro wala pong age dito sa Taiwan. Pero siyempre may standard din sa Pilipinas. Kasi government to government. So ayun ang Pilipinas na mapahiya na kukunin daw nila yung medyo maedad na konti na lang isi-serve na taon dito. Mas priority nila yung hanggang 45 years old. Pero natanggap sila ng 45 pataas. 45 hanggang kaya pa. Try nyo lang po. Ang available po na trabaho ay factory worker, hospitality work, sa mga hotel, mga kainan, mga hospital, basta hospitality work, mga pag-serve sa mga hotel, restaurant, saka farmer. Yan, farming. Kasi yung mga kabataan dito, mas gusto nila magtrabaho ay sa city, sa rural ba tawag doon. Kaya ang naiwan po ay mga matatanda. At ang matatanda po rito ay 70% yung matatanda. 75% yata. Yung census nung nakaraan. Ibig sabihin, kunting panahon na lang, mga after 10 to 15 years. So, apektado na talaga ngayon yung kanilang kabuhayan sa farming. Lalo mga gulay-gulay, mga bigas, mga gulay-gulay, mga rice, mga prutas, yung kanilang rito, ekonomiya karamihan. Ayaw nilang mawala yung dati nilang kinamulatan. Kaya napilitan po silang mag-hire. At confirm po yon sa hindi lang yung basta balita sa mga online. At yung isa ko pong kaibigan natin, si Homer, kakilala natin sa social media, ay kinonfirm niya na nagbibisikleta siya nung nakaraan. Ay may namimitas ng mga orange. So napakarami ulit ng orange farm. Nakita niyo sa vlog namin dati. Namimitas ng mga orange. Tinanong niya, sabi kung kailangan daw nilang tao. Kailangan daw nila. At parang nagsabit na tayo sa sa government. Yan. Na kailangan nilang tao dito. Homer po yung sa Facebook siya. Bisikleta yung vlog niya sa bicycle. May nakita siya namimitas ng orange. Malawak yung farm ng orange sa mga prutas. So nakapagkwentuhan siya, kailangan daw talaga nilang tao. At kailangan niya ng empleyado. Kasi naiwan yung mga magulang matatanda sa mga ganyan. Ayaw ng mga kabataan dito. Kasi kukunti nga naman Biro mo sa isang pamilya, ang anak lang isa, dalawa, minsan wala pa. Kaya mas marami po dito, 70% yung matatanda o 75%. Yan. Hindi sila magaling mag-produce o mahina sila mag-produce ng tao. Ng baby. May reward na ngayon Taiwan sa kung sinong mga anak dito o mabubuntis, tas ng anak.
may 100k NT o nasa 200,000 sa piso. Mga anak ka lang kahit po ano yung mga ganito sa ating mga migrant may matatanggap. Grabe po no. Pero hindi pa rin sila ano, sa responsibility. Mas focus sila sa trabaho. Ano sila, masyado seryoso rito. Kaya pag galing po kayo sa Saudi Arabia o mga Europe country na mga masayahin, mabiro, dito po, makakasalba mo sila sa trabaho. Tahimik lang mga Taiwanese. Tahimik yan. Trabaho, trabaho, trabaho lang. Sa makina. Pagkausapin mo, sa sila imik. Pero kadalasan, maski sila, bagong dating sa trabaho. Halba may bagong empleyado. Tapos dadating. So, hindi nila masyadong, winiwelcome yan, yung ganun-ganun sa atin. Tapos, makakasalbong mo yung amo mo. Ako, nag-good morning talaga ako. Bahala sila kung hindi man sila bumati o no. Pero magtatatlong taon na ako. Dire-diretso pa rin ako. Minsan, hindi ko sila binabati pag bad mood sila. Kasi ilang taon ko na pong ginagawa yun. Mabatiin ko, hindi sila na-response. Minsan tutong ganun. Okay na yun. Kasi ibang-iba sa Saudi Arabia saka sa mga Europe country o sa Pilipinas na tayo kahit wala masyadong pera, masayahin. Dito po, seryoso sila, workaholic. At ang po namin, malapit na po yung Chinese New Year. Ilang araw na lang. Kaya po yung aming mga gawa ngayon, niraras na. Puro OT po kami. Tapos ang machine ko na nalipat ako doon sa kay Xiao Kao, yung dating nag-resign na nung una mahirap, pero ngayon yung mga tinuturo ngayon parang madali ko na ma-adapt kasi parang naano ko lang yung takbo ng makina. Ano lang kasi yun, pag ganyan. Parang cross lang siya pag ganyan, tapos ganyan. Atras, abante, tapos yung isa naman pag ganyan. Parang literally lang yung takbo. Kaya pag napag-aralan yung mga function nun, kung alin yung mga words para gumalaw, tapos may mga oras-oras lang naman yun compute mo lang. So, parang nakukuha ko na. Masarap. Kaya po isa lang yung kinukong tilapia. Ang laki. Sulo lang ako. Yung Chinese New Year po namin ay mahaba po yung day off. Grabe. 1 linggong straight. Mahigit. Pero yung iba paglilinis sa amin. At yan po, Chinese New Year. Ang kaugalian po dito pag Chinese New Year, obligado silang magbigay kasi tradisyon nila po ang magbigay ng ungpaw, yung red envelope. Yung mga iba nakakatanggap na sila. Yung iba, nasa 100,000 na higit ang natanggap niya. Halos lahat ng mga kasambahan niya nagbigay. Tapos yung inaalagaan niya, kung magkano sahod niya, sahod niya 26,000, 24,000 NT o 50,000. 50,000 din yung laman ng sobre. Bukod pa yung bigay ng mga anak-anak. At dito sa amin, nakatanggap naman ako ng 2 beses na. Pero dahil bago pa ako, medyo mababa sa akin. Pero yung mga Taiwanese dati, nung dating ko, kamba sahod nila 50,000 NT o 100,000 o 90,000 sa piso. Ganun din yung bigay sa kanilang ungpaw. Bukod pa yun pag nagpaputok, may 1,000 NT pa. Ganun yung bigay sa amin, 2 ungpaw lang po bigay sa amin. At sana, hope, in Jesus name, meron pa rin hanggang ngayon. At bukod doon sa bigay na yun, mayroon pa pakain po, uwiya, yung dadalhin kami sa hotel. Kaya napapanood nyo po, marami pong mga empleyado rito na sama-sama sa hotel na kumakain, pakain ng amo. At blessed na rin po ako dito sa room ko. Kasi nakapagluto po, kaya mayroon pong mga nambabas, hindi ko iwasan. Na may mga nambabas, may mga vlogger na hindi na rin nagluluto masyado sa room. Kasi nababas, na simento lang nagluluto, walang kalan. Diskarte lang po talaga dito sa Taiwan. Ang mga upahan po talaga dito, mga walang lutuan. Ngayon lang pong pagdating ko lang unti-unting nagkakaroon ng mga lutuan kasi gumagawa ng paraan yung mga Pinoy. Kaya yung ibang mga bagong gawang building ngayon, unti nilang nilalagyan ng kitchen. Kasi dito puro bili po talaga. Tulugan lang yung mga room dito. Bawal magluto. Yan. Pero dahil siyempre, ang Pinoy naman ay gusto makatipid. Mga Vietnam naman, saka mga Vietnam, saka Taiko. Mga sanay na hindi nagluluto. Pero Indonesia nagluluto yan. Siyempre,
Oh, nakakita nila nagluluto pala mga Pinoy, gusto nilang ganun. Gumagaya na rin ibang mga bagong tayo ng mga building. Malakas po yung impluwensya ng Pilipino. Kaya ang daming kinukuha ngayon. Ganun po kagaling yung ating lahi. Kain lang po ako. Ang dami ko pa po sanang gustong ikwento sa inyo. Pero gusto kong kumain ng kumain. Sarap po. Yan, kain lang po ako. Abangan niyo po yung aming mga upload nila kay Ethan. Medyo busy po ngayon. Kaya minsan hindi makapag-daily upload. Pag nung makatakas kami sa trabaho, tapos maaga nakalabas yun, saka kami mag-fishing. Pero puro OT na po kami ngayon darating. Yan. Sige po, God bless po sa inyo. Ingat po kayo lahat. Hindi ko po kayo ma-reply na isa-isa. Yan, God bless po, God bless.